Praise the Lord. Tumayo ito mga kapatid, tayong lahat mga kapatid, tahuron to ang dalas pulong sa tong buhi ug gamhanan nga Dios, tong beloved ordained preacher Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Antonio Rondina. Brother, say, praise the Lord. Paring mga ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat manalangin, minamahal, samahan niyo po ako, hallelujah. O dakilan mo, pagpala namin Diyos, sa maraming banal, mahal namin Panginoong Isus. Kami pilubos na nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo, mahal na Panginoon, sa buong magdamag, hanggang sa mga sadaling ito na binigay mo pong kalakasan at paglalangis sa manalang gawain. Maraming salamat po, Diyos. Mahal na Panginoon, sa mga bunga ng panalangin, minamahal at ginagaling Bangilista, Ulisrada, Almeida, and the Prophet, the Loving God. Humingi po kami sa iyo ng kapatawaran, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang. O Diyos, ikaw po maglangis sa iba ng salita, ikaw magbukas ng pag-unawa ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, at ikaw paglingkod, tulungan may pangarap ng mga salita mo, puno po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumahaming ka, O Diyos, patuloy mo kaming kahabagan pagpalain, sa iyo kami umasa sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Sus, aming sinasaway, lahat din mo ng mahadlangan mo ang gawa ng kaaway, lumayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Puri mo ating dakilang Diyos naman, makabalik po tayo sa mga upuan. The highest praise, worship, glory, honor, thanksgiving belongs only to our loving God, to this Lord Jesus Christ, sa mahal na Panginoong Jesus po lamang ang pinakamataas na pagpupuri. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Puri po ating dakilang Diyos, at minamahal tayo po bibigay galang, we give double honor as we always cherish the blessed, anointed preachings, teachings of our dearly beloved normal evangelist, Wildy Estrada Almeida, and our dearly beloved normal assistant pastor, beloved Mama Dear, Linas Almeida. Also give my love and respect po, minamahal sa kanilang minamahal mga anak, to all the beloved Almeida children and their families. Puri ating mahal na Panginoon, tayo din po'y bumabati ng magandang umaga sa lahat po ng ating mga beloved ordained preachers, sa lahat ng ating mga beloved preachers, sa lahat ng mga beloved co-workers po natin minamahal, lahat ng mga choir members, ating mga beloved musician, puri ating mahal na Panginoon, at sa inyo po mga kapatid ko sa mahal na Panginoon, ganyan din po sa mga nanonood sa live webcast. Bumabati po tayo ng magandang umaga sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos na mahal. Tayo po'y dadako po sa pakikinig ng salita nating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ating pong topic minamahal, it's about paglapit natin. It's about drawing near to our dearest Lord Jesus Christ. Let us draw near to God. Tayo po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat tayo po'y naglilingkod na po sa mahal na Panginoon, subalit napakahalaga po yung patuloy natin na paglapit sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sabagat tayo po ay lumalakas sa spiritual, tayo po'y tumatatag sa spiritual, minamahal, tayo po'y nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos sa ating patuloy na paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Napakalaga po yun ang patuloy nating paglilingkod sa Diyos, to serve the Lord continually. Ang sabi po ng Proverbs, na ang matuwid daw po, minamahal, ay natutumba. Subalit siya po ay bumabangon. Makapalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang matuwid ay natutumba. 7 times, 7 beses matutumba siya. Pero babangon siya. Amen? Amen? Siguro dito natin mai-relate yung minsan dumarating po yung mga pagsubok, minsan dumarating yung ating mga downs, sa paglilingkod, sa mahal na pa yung mga struggles, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, ang matuwid, ibig sabihin yung mga naglilingkod sa Diyos, ang matuwid ay 7 beses matutumba, pero babangon pa rin, mga minamahal.
at maglilingkod sa Diyos. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin Proverbs chapter 24, verse 16, mga minamahal. From the book of Proverbs, chapter 24, verse 16. For a just man falleth 7 times, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 24, ang talatay 16. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Amen. Palapakan po natin ang salita ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon pong mag-bless sa kanyang mga salita, pinamahal. Ang sabi po rito, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. No? The just, for a just man falleth 7 times and riseth up again. So ang matuwid, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nandito, tayo po ay naglilingkod dahil tayo po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Yung dati po na patay, yung buhay natin, na patay sa kasalanan, minamahal, ay inayos ng mahal na Panginoon at tayo po ngayon ay tinuruan na mabuhay sa espiritual na pamumuhay ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Kaya ang matuwid, matutumba man daw po, minamahal, ay babangon muli. Amen? Amen? Malakas po na amen, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang matuwid. So, ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo po ay dumarating yung mga pagsubok, isipin po natin yung sinabi ng Biblia. Hindi po sinabi ng Biblia na mga matuwid ay hindi natutumba. Amen po ba? Walang sinabing ganon. Ang sinabi ng Biblia, ang mga matuwid, matumba man, babangon uli, mga minamahal, at maglilingkod sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung mga nasa kasalanan, yung mga nasa kasamaan, mabubuwal sila sa kasakunaan. Imagine. Pag yung mga masama daw po, may kasama pang trahedya, may kasama pang kalamidad. Kumbaga, yung kanilang pagkatumba ay kahindik-hindik, nakakatakot, may sakuna, di ba? Makita po natin mga tao mapapahamak, trahedya, kalamidad, mamamatay. Lalo na ngayon, mga minamahal, talagang halos sunod-sunod yung lindol, yung mga bagyo, baha. Everybody say, praise the Lord. Pag namatay yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, kikilabutan ka, nakakahindik, mga minamahal. Amen? Amen? Pero tayo, mga minamahal, nagpapasalamat dahil iniingatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo natutuwa na napapahamak yung iba o yung mga hindi naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo natutuwa, nalulungkot po tayo. Kaya nga sabi ko, kinikilabutan tayo dahil nakakatakot. Amen po ba? Gusto rin po natin silang maligtas. Gusto rin po natin sila na ingatan ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ang tao po ay hindi naglilingkod sa Diyos, yung kanyang pagkatumba ay nasa kasakunaan pa. Amen. Bakit po tayo magpapatuloy, mga minamahal? Kapag ikaw po ay, kung makita niyo po yung isda, kapag ang isda ay buhay pa, ito po ay lumalangoy, at ito po ay kayang lumangoy kontra sa agos, no? Dahil buhay pa. Pero pag ang isda daw po ay patay na, magpadala na lang po yan sa agos. Magpaanod na lang kung sa Cebuano pa. Magpadala na lang po yan sa agos kasi hindi na po siya lumalangoy. Patay na siya. Ibig sabihin yung buhay na isda, siya lang po, only live fish can swim against the current. Yung buhay lang daw po ng isda ang kayang lumangoy laban sa agos. Hindi po tayo nabubuhay para sa sanlibutan ito, kundi tayo po'y nabubuhay para sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord.
At tinutulungan po tayo ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo nagkakamali, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Kapag tayo lumilihis, ibinabalik tayo ng mahal na Panginoon sa paglilingkod. Hindi po tayo ang nagbago ng ating mga buhay. Diyos ang nagbago ng ating mga buhay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Tingnan niyo po yung patutuan ng ating kapatid, minamahal, beloved Brother Yoli Himperoso. Talagang makita mo na from the very start narinig po namin yung kanyang testimony, talagang hindi nagbabago, ganun na ganun. Makikita mo, minamahal na yung ating mga patutuo dito, hindi gawa-gawa lang, kundi totoong pangyayari, gawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Ano pong sabi niya? Yung chemical na tumama sa kanyang mukha, tumama sa kanyang katawan, sa kanyang mata, dapat mabulag na siya dahil napakatapang po nung chemical na yon. Pero purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi pa ng doktor, napakaswerte mo. Siyempre, hindi pa Kristiyano eh. Amen? But ang totoo, pinagpala po tayo dahil iniingatan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. It is the Lord Jesus who gave us the privilege to be His child. It is the Lord Jesus that gave us the privilege to be His child. Hindi po tayo, minamahal, ang nagbigay daan upang tayo maging anak ng Diyos. Pero ang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Hesus, siya po ang nagbigay daan o nagbigay ng pribilehiyo na ito na tayo po ay maging anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos? John chapter 14 verse 6, mga minamahal. Basahin po nating maigi. From the book of John chapter 14 verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, talata 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po yung sinabi ng salita ng mahal na Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang daan at ang katotohanan, at ako ang buhay. Sino po ito? Ang mahal na Panginoong Jesus, siya ang daan, siya ang buhay, at siya po ang katotohanan. Hindi daw po tayo makakaparoon sa Ama kung hindi sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. So isipin mo mga minamahal, kumbaga kung iisipin mo minamahal ang ating mahal na Panginoon, ang Diyos, nagkatawang tao, minamahal katulad natin, nabuhay dito sa lupa, tao, ipinanganak, Diyos, pero nagkatawang tao, siya po lahat ang gumawa ng paraan. Siya po ang naging tagapamagitan. Siya po ang naging mediator. Imagine, He's the same God and He also the same mediator. He's the mediator and He is God. Siya po ang Diyos, siya din po ang naging tagapamagitan. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Kumbaga, malayo tayo sa Diyos, kumbaga, hiwalay dahil sa kasalanan, pero ang Diyos ang gumawa ng tulay. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang gumawa ng daan upang tayo ay makalapit sa Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, minamahal? Everybody say, praise the Lord. Kaya wala na po tayong ibang tinatawagan. Amen po ba? Hindi tayo tumatawag kung kani-kaninong mga pangalan. Amen? Isa lang ang tinatawagan natin, ang makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus dahil siya ang daan,
Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Hindi ka makakaparoon sa Diyos kung wala ang mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, napakapalad po natin. Amen po ba? Amen po ba? Noon, napakarami nating tinatawagan. Napakarami nating sinasamba. Iba't ibang pangalan.